Praise God! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Punong-puno. Ayan, nauubusan na ng upuan, ng bakanting upuan nating simbahan. Ganyan lang ba ang palakpak sa Diyos na buhay? Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Amen. Katulad ng awitin kanina, nothing is impossible. Walang imposible sa ating Panginoon. Sa lahat na nagtitiwala sa ating Diyos Ama. Amen. At naniniwala ako, nung nag-decide pa lang kayo na pumunta sa lugar na ito, meron kang inaasahan sa ating Panginoon. Amen. Lahat ng may inaasahan, pumalakpak nga po muli ng isa pa, yung malakas. Medyo nakukulangan pa po tayo eh. Ayan, unang linggo ng Marso. Mainit na. Kaya kailangan pag-initin pa natin ang relasyon natin sa ating Panginoon. Amen. Dumaan ang Enero, dumaan ang Pebrero. Ano yung tema natin sa buong taon? Sino nakakaalala ng ating tema sa buong taon? We are walking on the year of God's abundance. Amen. Ano ibig sabihin ng abundance? Kasaganaan. Amen. Umaapaw, rumaragasa, tuloy-tuloy na biyaya buhat sa ating Panginoon. At gusto ba nating maranasan ang biyayang tuloy-tuloy buhat sa ating Diyos? Amen. Ako nakakaranas ng tuloy-tuloy na hindi lang kasaganaan, nagdaragdag talaga ang Diyos. Bakit po? Amen. Dahil nung pagpasok po ng February, nakalipat po kami sa aming bagong tahanan. Salamat po sa ating Panginoon. At doon sa pagpo-post ko po ng picture, maraming nag-send ng prayers. Ang sabi nila, more blessings to come, Sister Jen. Kaya tinanggap ang more blessing to come. Ayan, dahil sa more blessing to come nyo, nadagdagan ang aking anak. Ngayon po, Sister Jen, nagdadalang tao. Salamat po sa ating Panginoon. Kasaganaan no? Dinadagdagan tayo ng ating Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, more blessing to come. Ayan, damay-damay lang yan. Ayan, sa mga gusto pang mabuntis, yan, tanggapin mo ng tanggapin. Yung more blessing to come na yan. Amen. Ayan, sa lahat ng gustong magkaroon, senior na, pwede pa, more blessing to come. Ayan, sa lahat ng gustong magkabahay, tanggapin mo, more blessing to come. Amen. Sa lahat ng gustong magkaroon ng trabaho, amen. Tinatanggap po namin yan, Panginoon. Because this is the year of abundance. Hindi ka pagkukulangin na ating Panginoon. Amen. Hindi tayo magiging kawawa sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat wala ni isa mang pinabayaan ng Diyos sa kanyang mga anak na marunong tumawag, manalangin at magtiwala sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Kaya ngayon, from January to February, now we are, medyo malakas po March, malakas po ang aking mic. Ayan, salamat po sa ating mga. Now we are on March. We are marching toward the promises of God. Amen. Bagamat hindi nangyari yung iyong mga dinasal nung December na, Lord, ngayon January matanggap ko, hindi nangyari. Nung February, hindi pa rin nangyari. Ngayong Marso, tayuan mo na that you are marching toward, amen, the promises, the fulfillment of the promises of God. Amen. Ako nga po, hindi humihingi, binibigyan. And kayo pa na humihingi ng taba sa ating Panginoon. Amen. Sabi niyo, ang laki na ng tiyan ni Sister Jen. Kasama na po ang taba dyan. Ayan. Kaya, salamat po sa ating Panginoon. Ngayon po, sabi ko, punong-puno. Kaya nanginginig yung mga kamay ko. Kasi, ngayon lang po muli tayo na puno. Amen. At nakakatuwa po. At hilingin pa po natin na mag-standing ovation pa tayo. Amen. Sapagkat dinadagdagan ng Diyos at nararamdaman ng mga taong isinasama nyo sa lugar na ito ang tunay at buhay na Diyos sa biyaya ng Diyos. Amen. Amen. Ayan, welcome pa kay Sister Earman, Sister Abby. Ayan, nadagdagan din yan. +2 pa yan agad. May kambal yan, kakapanganak lang. Amen. Kaya talaga, this is the year of abundance. Amen. Yung hiningi mo isa lang, pero 2 binigay ng Diyos.
Ayan. Kaya, pero sa mga naghahanap ng mga boyfriend, girlfriend, isa lang. Huwag mo hingin dalawa, ha? Isa lang. Bawal ang dalawa. Amen. Ready na ba tayo sa mensahe na ating Panginoon? Amen. Sige po. Ayan, nakahinga na po ako. Amen. Sige po, buksan po natin na ating Biblia. And because this is the year of abundance, dalawang scripture ang ating opening ngayon. Ayan, hindi lang isa, kundi dalawa. Buksan po natin ang ating mga Biblia in Luke 24, verse 46 to 49. At Acts 1, verse 4 to 5. Ayan. Okay na, kuya? Basahin natin. Sige po. Luke. Ayan. Then he said to them, ayan, wala pa? Then he said to them, thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of his sin should be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. Ayan, bakit may nakasamang 1 Corinthians? Nasaan ka na, kuya? And you are witness. Nasaan ka na? Nawala. And you are witness of these things. Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endured with power from on high. Sino po nagsasalita dyan? Si Jesus Christ. Yan. Tingnan po naman natin in Acts 1. Verse 4 to 5. Being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me. Amen. Hallelujah. Meron pa? For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So bakit ko kinuha? Dalawa. Bago po tayo manalangin. From Luke and Acts. Iisa lamang po ang nagsasalita dyan. That is Jesus Christ. And dun sa Lucas, isa yan dun sa four gospel, this was the last word, or these were the last words of Jesus to his disciples. At inulit dun sa Acts. Sino ba yung sumulat ng Acts? Si Lucas din. So sabi ni Jesus, wait until you receive the promise. Amen? Anong sabi doon? Hindi pala the Great Commission ang huling sinabi ng ating Panginoong Jesus. But ang sabi niya, you should wait until you receive the promise. Kaya tayo po muna ay manalangin. O dakilang Diyos, aming Ama, salamat po. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa ikatlong buwan, O God. Ikatlong buwan na aming pong katugunan ng lahat na aming mga panalangin, O God. Because sinabi mo, Panginoon, tinuruan mo kami na maghintay. But today, we stand on our feet, Father. Ang aming paghihintay, O God, ngayon ang katugunan ng aming mga panalangin. Lahat ng aming mga dinulog sa iyong paanan, Panginoon. Ngayon po ang karanasan, Panginoon, na mararanasan namin ang biyaya, ang kapangyarihan, at ang katapatan ng iyong mga salita, Father God. Kaya Panginoon, salamat po. Buksan mo po ang aming mga puso. Ang bawat isang makakarinig ng iyong salita. Hindi lamang to basta marinig, kundi magkaroon ng katuparan at magkaroon ng Panginoon na isagawa, Panginoon, sa kanilang buhay, O God. At magkaroon ng kapangyarihan ng bawat salitang kanilang maririnig. And they will be a testimony and blessing to others as they live this place, Father God. Kaya Panginoon, salamat po. Gamitin mo lamang po ang aking mga labi, banal na spirito. Fill this place. Katulad po ng aming awitan kanina. We are ready and we are waiting for you to fill our hearts and to fulfill your promises in our lives. Salamat po, Panginoon. Ito pong among samit dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So what is the key word na ating pong binasa?
Nakakatuwa po yung ating huling awitin kanina. Anong sabi doon? We are ready and we are waiting for you. Ang titulo po ng ating mensahe ngayon is While in Waiting. Amen? Habang tayo po ay naghihintay sa ating Panginoon. So while in waiting, yan, may kasunod. While in waiting, what are you doing? Habang ba ikaw ay naghihintay, ano ang ginagawa mo? Amen? Sino dito ang may hinihintay? Sino dito ang waiting for someone? Who waited for someone? Yeah, may hinihintay kang tao. Sino dito nakaranas na naghihintay sa tao? Wala. Dalawa lang, tatlo. Ayan. Lahat tayo naghintay. Opo. You actually waited for your husband. Amen? Minsan hinihintay mo nga na, sino pa bang manliligaw sa akin? Diba, Tita Cora, naghihintay pa po tayo. Naghihintay. Pero isantabi niyo po na yung mga afam na yan. Wag muna, hayaan natin ang Diyos ang kumilos at magdagdag sa Sometimes we are waiting for something. Amen? Naghihintay tayo ng mga bagay na darating. Sa natural, hintayin natin, ang tagal naman ng parcel ko, lalo na ngayon, birthday ni Lazada, wow. Sino nag-check out na? 3-3 ba ngayon? Kahapon yun. Ngayon po ba yun? March 3. Ayan, alam na alam ni Sister Susan. You are waiting for something. Amen? And sino dito, hinintay mo yung katabi mo kasi ang tagal, mag-aalas 10 na wala pa siya. Sino dito yun? Naghintay sa katabi, in-invite ko to, wala pa. So medyo natetense ka na. Ayan, sino dito may nag-invite? Ayan, natatawa sila. O, si Ate Mimi ba nag-invite sa inyo? Sabi ni Mimi, ang tagal naman nila, wala pa sila. Ayan, sino dito? Bakit wala nagtataas ng kamay? Sino dito ang may hinihintay sa ating Panginoon na gawin sa kanilang buhay? Amen. Ayan, napakarami nyo nagtataas. Amen. But sometimes, when we wait, ayaw natin naghihintay. Tama po. Minsan nakakainit ng ulo. Di ba, Tita Rosil? Lalo na kapag meron kayong call time. Tapos ikaw ay on time. Tapos sila ay on the way pa lang, pero on the way palabas ng CR, palabas ng bahay. Amen. Sabi, on the way na ako, papunta dyan, pero kakabihis pa lang. Ayan. Pero ikaw, na on time ka lagi. Ako po, isa din po sa aking character yan. Ayoko din po nung nalilate. Gusto ko laging on time. Amen. Sapagkat doon tayo hinasa na ating Panginoon. And okay lang po maghintay. Ayan, baka sabihin nyo, nakaka-guilty naman, Sister J. Pumunta ako dito para patamaan ako. Ako yata yun. Ayan, di ba? Minsan pag naghihintay tayo, naiinis tayo, nalulungkot tayo, we were disappointed, di ba? Minsan kasi inaasahan mo sa ganitong oras, sa ganitong pagkakataon, aalis na kayo o meron kang mararanasan, pero hindi nangyari yon. Amen? So we will go back to the story. Bakit ba tayo pumunta? Bakit ko pa ginamit on Jesus dun sa huling salita ng ating Panginoon? So balikan ko po kayo, bigyan ko kayo ng background. Lucas, dun sa Lucas 24, before Jesus ascended to heaven, so tapos na. Si Jesus namatay, nabuhay muli, di ba? Dito siya, nanatili siya dito sa lupa for ilang days? 40 days. 40 days. Anong sabi niya sa kanya mga disipulo? But when I ascend to heaven, I will give you the promise that will give you the power. Amen? So bibigyan ko kayo bigyan ko kayo ng pangako na magbibigay sa inyo ng kapangyarihan. And who is that promise? That is the Holy Spirit. Amen? So sabi niya, I will give you that promise, but, sabi kanina, but tarry. Anong sabi nung ibig sabihin ng tarry? Anong other word ng tarry? Sabi dito, but tarry in the city of Jerusalem. Ibig sabihin ng tarry means stay longer than you meant or wait. Ibig sabihin, aalis ako, pero maghintay kayo. Bakit kaya hindi na lang pwedeng pag-alis ni Jesus, nandito na agad ang Holy Spirit? Ano ba ang tinuturo sa atin na ating Panginoon? Ano ang gusto ng Diyos na maranasan natin during the waiting time? Amen? Lalo na dun sa mga disipulo. So pinag-aralan po natin. I heard this message, pinag-aralan po
Jesus died during the Passover, a few hours before the Passover. And then the Holy Spirit comes during the Pentecost. So there is a time gap from the Passover to the Pentecost, na pagbaba ng banal na Espiritu, dun sa kamatayan ni Jesus, that is 50 days. Amen? So para sa mga gustong maunawaan, pwede niyong i-research gaano ba katagal yung pagitan na yun. So ibig sabihin pala, nung namatay si Jesus at siya'y nabuhay na muling, 40 days siya nagstay dito. So 50 days yung pagitan hanggang Pentecost. So merong 10 days na waiting time ang mga disipulo. Ang tagal din nun. Isang linggo, sabi ni Pastora, after a week, bibigyan ko kayo ng ayuda. Ang tagal naman. Lalo pa ang 10 days. Sabi ng ating Panginoon, one of His instruction is the Great Commission. Ano yung Great Commission? Go and make disciple. Amen? Go and spread the word of God. Pero hindi pala yun ang last na habili ng ating Panginoon. Sabi niya, before you go, you should wait and wait for the power of the Holy Spirit. So bakit kaya kailangan ko pang maghintay bago ako mag-go and make disciple? Because when you go before receiving the power, nothing will happen. Amen? Amen? Kapag humahayo tayo, kapag tayo po ay maghahayag ng salita ng Diyos, pero walang kapangyarihan at hindi mo pinepara, you did not prepare yourself in prayer, you did not prepare yourself in the Word of God, walang mangyayari. Amen, Pastora Magda? Yung basta ka lang, pagising mo, ay gusto kong magpatanggap ngayon. Gusto kong humayo ngayon. Hindi po mangyayari yun. That will be ineffective. Amen? Pero kapag ikaw ay naghanda, meron kang preparasyon, katulad ng oras ng paghihintay ng mga disipulo before they receive the power. Babalikan po natin yung story. Anong nangyari? Anong sabi po doon? When the Holy Spirit, puntahan po natin yung Acts. Tingnan nga po natin. Sa Acts 2, Kuya, verse 1 to 4. Makikita natin, nung hinintay nila yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, ano bang nangyari doon? When the day of Pentecost had fully come, they were all in one accord in one place. And suddenly, there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Amen. So this is the time na tapos na yung paghihintay ng mga disipulo. After 10 days, when Jesus ascended, the Holy Spirit came down. At anong sabi doon? Napuspos ang lahat. Amen? And they speaking tongues, lahat po ay nagsalita sa iba't ibang wika. At napuspos. Doon sa lugar na iyon, basahin niyo po yun, there is a place called the upper room. Amen? Doon po nagtipon-tipon ang mga disipulo. There were 120 disciples na nandoon. But when the Holy Spirit filled the place, they became 3,000 souls saved. Amen? Nagkaroon ng 3,000 kaluluwa ang naligtas at nakaranas ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Amen? And because when you receive the power, and because the disciples waited for the power, thousands of souls are saved. And because you waited to the promises of God, you will receive the power and your whole family will be restored. And because you waited in the name of the Father, because you waited in the promises of God, your whole body will be restored. Amen? Yung kagalingan ng iyong sakit ay mararanasan mo dahil ikaw ay naghintay dun sa pangako ng ating Panginoon. Amen?
Nothing is impossible. Amen? Walang imposible sa ating Panginoon kapag ikaw ay nagtiwala at natutong maghintay dun sa pangako ng ating Panginoon. Amen? The Holy Spirit is the precious promise of God to us. And that Holy Spirit gave us the power. Amen? Hindi lang basta power yan, extraordinary power, the spiritual power. Amen? Jesus, when we receive Jesus is our salvation. But when we receive the Holy Spirit, it is a daily salvation. Amen? When we receive the Holy Spirit, it is a daily power of salvation. Ibig sabihin, sa bawat pagdadaanan mo, kasama mo ang banal na Espiritu. Amen? It doesn't stop when you receive the Jesus. Tinanggap ko na si Jesus, okay na ako, ligtas na ako. But there is that gift. There is that power. There is that promise that you need to receive, and that is the Holy Spirit. Amen? Ang banal na Espiritu ang magiging kalakasan mo araw-araw. Sa pagdaan po natin sa ating mga pagsubok araw-araw. Tinatawag nating daily grind. Amen? Di ba minsan, bukas Monday na naman. Marami na naman tayong pagdadaanan. Pero kapag kasama mo ang banal na Espiritu, ang kalakasan ay nasa iyo, ang karunungan ay nasa iyo, ang pag-ibig ng Diyos ang babalot, amen, sa iyo sapagkat kasama mo palagi ang banal na Espiritu. And you receive that promise of God. Amen. Tinuruan sila nating Panginoon, saan ba naghintay yung mga disipulo? Where did they wait? So ayun yung unang tanong, saan sila naghintay? Sabi ng iba, sa upper room. Yes, tama yun, sa upper room. But, nagstay lang ba sila sa upper room? Pag ba ikaw, kunwari, sinabi ng Diyos, bibigyan kita ng bagong bahay. So, ikaw ay nakatira ngayon doon sa iyong lumang tirahan. So, nandun ka lang sa tirahan mo, naghihintay ka, hindi na ako lalabas hanggang ibigay ng Diyos ang bagong bahay. Hindi, di ba? Kailangan pagpatuloy ang iyong buhay. Nung ang Diyos inilagay ang pangarap sa aming puso mag-asawa, that was 6 years ago, nangarap kami na magkaroon kami ng bagong bahay. So nakatira po kami sa isang subdivision. Pero nangarap kami, alam niyo po, kapag anak ka ng Diyos, hindi dapat matigil ang pangarap mo. Amen. Mangarap ka ng malaki dahil meron kang malaking Diyos na kayang ibigay ang mga pangarap mo. Amen. Ayon sa kanyang mga salita, because we are created for His pleasure. Amen. Nilikha tayo ng Diyos para sa kanyang kagalakan. Natutuwa ang Diyos kapag napagpapala ka, kapatid. Kaya huwag mong limitahan ang kakayanan ng Diyos. Amen. Do not put God in the box. Huwag mong hayaan na ang Diyos ay nasa isang maliit lang na box at hindi siya makakilos sa buhay mo. Malaki ang Diyos. God owns everything. Amen? Kailangan mong maunawaan, sino ba yung Diyos na meron ka sa buhay mo? Sino ba yung Diyos na merong kakayanan, na may kapangyarihan, na magbago ng sitwasyon mo ngayon? Amen? Amen? Kailangan mong maunawaan na merong Diyos na buhay na iniibig ka, nakatingin sa iyo palagi, handang yakapin ka, handang sahurin lahat ng mga luha na tumutulo sa iyong mga mata. Amen. Merong Diyos na laging umiibig sa iyo. And God is just waiting for us to pray to Him. Na naghihintay lamang ang Diyos na manalangin po tayo sa Kanya. Amen. So where did the disciple wait? They waited. Buksan nga po natin. In Lucas 24, kuya. 51 to 53. So, saan ba naghintay yung mga disipulo? During the 10 days of waiting before the Holy Spirit come. Saan naghintay ang mga disipulo? So, Lucas 24, verse 51 to 53. And it came to pass, while He blessed them, that He was parted from them and carried up into heaven. And they worshiped Him and returned to Jerusalem with great joy and were continually in the temple praising and blessing God. O ano daw po, nasaan daw po yung mga disipulo? Nasa templo.
Ayan. In our time, ano ba yung templo? Simbahan. O Sister Jen, dapat pa nasa simbahan lang kami. It doesn't mean na kapag naghihintay ka sa pangako ng Diyos, nasa simbahan ka lang o kasama ka ng mga staff natin. Sige, huwag ka umuwi. Tingnan ko lang kung hindi ka awayin ng asawa mo. Nasaan ka na? Sa simbahan. Hinihintay ko ang pangako ng Diyos. Hindi ganon. They were continually. Ibig sabihin continually, ibig sabihin frequently. Because there is a difference. Pag sinabi diyang continuously, continuous. N-U-O-U-S-L. S-L-Y. Yan ang ibig sabihin no, nasa church ka lang. Pero ang sabi dyan, continually, ibig sabihin, frequently, they are in the church. Frequently, nasa gawain sila ng ating Panginoon. Frequently, uma-attend sila ng fellowship. Amen? Hindi lang basta sila naghihintay dun sa pangako ng Diyos. Anong sabi pa? Ayan, para meron pa tayo isang Anong sabi pa, Kuya? Sa Acts 5, verse 42. Nasa templo lang ba? Hindi ba pwede nasa bahay, Sister Jen? Ayan, pakibuksan po sa Acts 5. So, nasan daw mga disipulo habang sila naghihintay? Acts 5. Ay, hindi, Kuya. Verse 42. Ayan. And daily in the temple, ano pang sabi dyan? And in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. Amen? So balance, in the temple and in the house, preaching and teaching. Ano ibig sabihin nun? They maintain their relationship to God and they maintain their relationship to their family. Amen. Minsan pag naghihintay ka na magandang trabaho, kakahintay mo, tumatambay ka lang dun sa bahay ng tropa mo. Ayan. Kakahintay mo na magbago yung asawa mo, doon ka na lang sa bahay ni Kumare hanggang magbago yung asawa mo. Meron ba dito? Wala yata. Ayan. Habang naghihintay ka na magbago yung anak mo, ayan, ikaw na yung lumayas dahil hindi mo na kinaya yung... Diba so sobrang pasaway nung anak ko, ako na ang lalayas, bit-bit mo na yung bag mo. Huwag gano'n, yung mga nanay at tatay, dapat ikaw, panindigan mo, ikaw ang nanay at tatay. Huwag kang papatalo sa mga anak mo. At yung mga anak, huwag kayong magsiga-sigaan sa sarili nyong tahanan. Igalang at irespeto ang mga magulang. Amen. Amen. Yung malakas, ang palakpak yata, siya yata nag-al sa balutan. No? Hindi kinaya yung anak. Ako na ang lalayas, anak. Huwag gano'n. Minsan baliktad na ang panahon, Yung mga kabataan pang matapang sa mga matatanda. Huwag gano'n, mga kabataan. Igalang po natin, mahalin po natin ang ating mga ama't ina. Amen. In your waiting, you have to maintain. You have to build your relationship with the Father. You have to build your relationship with God. So where did they wait? They wait in that relationship with God. Where did the disciple wait? They waited in the relationship with God and the relationship with God's people. Amen? So balanse, habang inaayos nila ang kanilang relasyon sa ating Panginoon at inaayos nilang relasyon sa kanilang pamilya. Amen? They waited in the temple and they waited in every house. Kapag ikaw ay nanatili lamang sa iyong tahanan and you're not attending the church, there's something missing in you. Amen? Tahimik. Tahimik. Kasi nag-online lang ako. Ngayon lang ako Kaya dapat, balanse. Umaattend ka sa simbahan. Nandun ka sa tahanan mo and make your house be a church. Naiunawaan po natin, make your home be your church. Amen? Kasi Sunday, nasa simbahan ka. How about Monday to Saturday? Anong ginagawa mo? Make your house be a church from Monday to Saturday. Amen? Baka kasi nasa simbahan ka, banal ka, pagdating ng Monday to Sabado, ano ka na? Okay na makakasagot nun. Nagwawalwal daw sa akin, tita. Amen. During your waiting time,
What are you doing? Where are you waiting? Saan ka ba naghihintay habang hinihintay mo ang pangako ng ating Panginoon? Ano ba ang ginagawa mo habang hinihintay mo ang pangako ng Panginoon? Amen. That is the question. Pangalawa po, anong sabi doon? Pangalawa, how did they wait? Paano ka naghihintay sa ating Panginoon? Amen? Una, saan? So they waited in that relationship with God and the relationship with their family. So pangalawa, how did they wait? Paano ba naghintay yung mga disipulo? Buksan po natin in Acts 1:14. Acts 1:14. These all continued in one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, with his brothers. Amen. So they all continued. Sila'y nanatili in one accord. So how did they wait? In one accord in prayer. Ano ibig sabihin in one accord? In unity. In oneness. Nagkakaisa. Yung pamilya mo ba nagkakaisa dun sa yung panalangin? Paghihintay mo sasabihin mo sa asawa mo, nananalangin kayo. Bigyan kayo ng isang business na makakatulong para sa inyong pamilya. Pero nagkokontrahan kayo mag-asawa. Sa tingin po ba natin, tutugunin ng Diyos sa ating mga panalangin? No, because ang sabi, you should pray in one accord with unity. Lalong higit sa inyong mag-asawa. Amen. Eh, Sister Jen, magkagalit kami. Di bukas kayo mag-pray. Para hindi na kayo magkagalit. In unity, holding hands. Kailangan nagkakasundo kayong mag-asawa sa inyong pinapanalangin. Hindi pwedeng ako na lang po, Sister Jen. Hayaan na yung asawa ko. Hindi. Di ba sabi nga po, sa 2 Peter pa ba yung pastor? O 1 Peter, na kaya hindi tinutugon ng Diyos ang panalangin ng mga mister ay dahil hindi nyo kasundo ang inyong mga asawa, hindi nyo mahal ang inyong asawang babae. Kaya kailangan magmahalan para tugunin ng Diyos ang inyong mga panalangin. Amen. Pumalakpak nga yung mga nagmamahalang mag-asawa. At sa mga walang asawa, pumalakpak din. Ayan. Mas malakas yung palakpak ng wala asawa. Amen. You should wait with unity, in one accord. And also wait in prayer and supplication. So ano ba yung difference ng supplication in prayer? Prayer is communicating with God. Prayer is petitioning your request to God. But supplication, it is praying earnestly. Marubdob na panalangin mo sa ating Panginoon. Amen? Supplication, ask intensely. Amen? So binigyan pala tayo ng karapatan ng Diyos to ask intensely. Amen? Wag lang yung basta hingi ng parang ibigay ng Diyos o hindi, okay lang. No, hindi po ganun ang ating Panginoon. Because the Word of God, anong sabi natin, Panginoon? Ang lahat ng kanyang mga salita, hindi niya binabali. Ang lahat ng kanyang mga salita ay totoo. Ang lahat ng kanyang mga salita ay tunay at makapangyarihan. Amen? Kaya when you ask God, you should have the Word of God in you and you should present this to God, the Father. Amen? Panginoon, sinabi mo. Amen. Panginoon, sinabi mo, ikaw ang magtutustos po sa akin. Sinabi mo, Panginoon, na hindi mo ako pagkukulangin. Sinabi mo, Panginoon, when I walk in the valley of shadow of death, I will fear no evil. Sinabi mo lahat yan, Panginoon. Ipaalala mo lahat sa Diyos. Ang mahirap, wala kang maipaalala. Dahil hindi ka nagpapasa. At hindi mo kinakausap ang Diyos. Amen. Amen, Sister Jen naman. Because we know that the God who promised is an unchanging God. Because alam natin, ang Diyos na nagbigay ng pangako sa iyo, ang Diyos ay hindi nagbabago. Siyang noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Kung paano tinugon ng Diyos ang mga panalangin ng kanyang mga disipulo, ang panalangin ng kanyang mga anak, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, gayon din po pagtugon ng Diyos sa ating kapanahunan. Amen. Hindi po nagbabago ang ating Panginoon.
Nagbabago man tayo, pero ang salita ng Diyos, ito po'y magpakailanman. Amen? Meron kang hinihintay. How did you wait? Katulad po, example na po ulit, babalik ako. When we ask for a new house, so tumira kami sa isang, ang tawag dito? Bahay, upahan. So, apartment. Although hindi po siya talaga apartment, isa siyang bahay na kaibigan ko na pinatira kami. So, how do you wait? Hihintay mo na lang ba na makalipat lang kami dun sa bagong bahay? Magiging maayos lahat yung aming mga gamit? Hindi. During your waiting, kailangan be excellent in your present time. Kailangan nililinis mo din yung bahay mo kahit hindi mo yung sariling bahay. Kailangan pinapangalagaan mo yung gamit doon kahit hindi mo sariling gamit. Sapagkat kapag nasumpungan ka ng Diyos na ikaw ay marunong at tapat at mahusay doon sa meron ka ngayon, pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa mas malaki at mas bago. Amen. Pag hinihingi mo sa ating Panginoon, bigyan mo kami, Panginoon, ng bagong sasakyan. Pero yung motor mo nanggigitata. Nagputik-putik na. Ay, hayaan mo na yan. Kapag natuto kang mag-alaga, marunong kang mag-ingat sa pinagkatiwala sa iyo ng Diyos na maliit, dadagdagan ng Diyos at gagawing mas malaki yung pagpapalang hinihingi mo sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Be excellent in all your ways. Hinihintay ko kasi, dagdagan muna ako ng sweldo para magtrabaho ko ng maayos. Hindi ganun. Hanggat maliit pa yung sweldo mo, mas ipakita mong kakayanin mong mas gumawa ng mas matindi, mas maayos, at mas higit pa doon sa ine-expect sa iyo ng boss mo. Amen. Dahil nakikita yan ng ating Panginoon that the special favor will be upon you when God sees you work excellently in your present time. Amen. Kapag nakita ng Diyos, mahusay ito. Pag nakita ng Diyos na magaling to, mahusay siya, nagtitiis siya kahit dun sa maliit na kanyang kinikita, God will talk to your boss. Kakausapin ng Diyos ang boss ko? Yes, walang imposible. Pwedeng kausapin ng Diyos yung boss mo at dagdagan ng sweldo mo. Kapag nakita kanyang mahusay at pinagkakatiwalaan dun sa maliit na ginagawa mo. Amen. So how did they wait? Halina sabi natin, they returned to Jerusalem with great joy. Masaya sila. Amen. With great joy. Maligaya sila na sila'y maghihintay na meron silang inaasahan na kapangyarihan na ibibigay sa kanila ng ating Diyos. Amen. During your waiting time, maligaya ka ba? During your waiting time, naiinip ka at naiinis ka na. During your waiting time, sinisisi mo na ba ang Diyos sa iyong buhay? During your waiting time, anong ginagawa po natin? We should pray. Amen. In prayer and supplication, the power will come to you. Amen. Sa pananalangin po natin, anong sabi? The Holy Spirit will activate when we pray. Sister Jen, I already have the Holy Spirit. Yes, the Holy Spirit is in you. Pero hindi siya makaka-activate kapag hindi ka nanalangin. Amen? Meron akong banal na spirito. Yes, you have the Holy Spirit. Pero kapag hindi ka nanalangin at hindi mo hiningi ang tulong ng ating Panginoon, hindi makakakilos ang banal na spirito sa iyo. Amen? Nung sabi, buksan nga po natin in Matthew 16, kuya. Matthew 16. Ayan. Si Jesus, sabi niya kay Pedro, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Amen? Ibig sabihin, the heaven is waiting for somebody to pray and agree with the Father so that when you pray, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Amen? Amen. Lahat ng sakit at karamdaman, ginapas mo na dito sa lupa, gagapusin na yan sa langit. Aalisin na yan ang karamdaman at sakit na nararanasan mo. At ang langit ay magbubukas, magbababa ng kagalingan na mararanasan mo. Amen. Your power of
prayer. There is power in prayer. Ayan, tumalsik. Kailangan mong manalangin para maranasan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Supplication, ask intensely, fervently. Huwag mong kulitin mo ang Diyos. Ayan, di ba yung mga anak natin? Hindi tayo titigilan hanggat di natin binibigay yung kanilang gusto. Tama po ba? Sa mga may maliliit na anak, yung kahit tinalikuran mo na sila, kung hindi mo naririnig, hindi ka talaga tatantanan niya. Hanggat, Mami, gusto ko talaga nito. Hanggang sa mainis ka na. Hanggang sa makulitan ka na. Pray persistently. Amen. Hanggang sa makulitan ka na, ibibigay mo na yung gusto ng anak mo. Ganon din ang ating Panginoon. Kapag lagi mong kinukulit ang Diyos, nanalangin kang palagi, sinasabi mo sa ating Panginoon, Panginoon, sinabi mo to, itong yung mga salita, tutugunin ng Diyos ang iyong mga panalangin. Amen. God owns everything, but He doesn't have a watch. Lahat ay, ano bang God owns? Lahat ay sa ating Panginoon. Pero wala siyang watch, wala siyang relo. Bakit? But God is never late. Amen. God knows the perfect timing when to give you your prayer request. Bakit? Bakit ganun? Dahil mahal ka ng Diyos, alam ng Diyos kung kailan ka dapat niya pagpalain. Sapagkat kapag pinagpala ka pa na hindi ka pa ready, you might be at risk. Maaari kang mapahamak. When you are asking for 1 million pesos, pero hindi ka pa ready, balagaan tawag doon. Kung gumastos ka pa ay hindi tama. So ikaw ay mapapahamak. Kaya alam ng Diyos, kilala ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, kaya tutugunin ng Diyos ang iyong mga panalangin sa tamang panahon. Amen. God will answer your prayer in His perfect time. Alam ng Diyos lahat ng mga panalangin nyo, pero nakikita ng Diyos, hindi ka pa handa. Nakita ng Panginoon, hindi pa handa yung mga disipulo, but when the time comes na ready na sila, they are ready to handle the promise and the power of God. That's the time binigay na ang banal na Espiritu. Amen? And in your waiting, may tinuturo sa iyo ang ating Panginoon. In your waiting, doon ka mas lumalago. In your waiting, doon ka mas natututong magpasalamat sa ating Panginoon. Amen? In your waiting, lagi ka magpapasalamat kung ano yung meron ka sa ngayon, sa kasalukuyan. Amen? Kung ano yung meron ka, ipagpasalamat mo sa Diyos. Hindi yung puro ka reklamo ng reklamo. Ang tagal-tagal naman, Lord. Minsan, iimbitahan ka sa simbahan. Sasabihin mo, saka na ako a-attend kapag binigay na ng Lord yung aking pinapanalangin. Ayan. Pero kapag binigay na ng Lord yung pinalangin mo, hindi ka pa rin makita sa simbahan. Amen. Amen. Sapagkat tinitingnan ng Diyos, God is, inaayos ng Diyos is molding your character. God is molding your character during your waiting time. Amen. Inaayos ng Diyos ang ating pong mga katangian habang tayo naghihintay sa ating Panginoon. Mainitin pa rin ba ang ulo mo? Mainipin ka pa rin ba? Mapagkakatiwalaan ka ba? Amen. Inaayos ng Diyos ang iyong buhay. At alam ng Diyos ang tamang panahon kung kailan kanya tutugunin. Amen. So why did they wait? Una, where did they wait? They wait in that relationship with God. They waited in that relationship with their family. Pangalawa, how did they wait? They waited in prayer and supplication. So pangatlo, why did they wait? Bakit ba sila pinaghintay ng Diyos? Ikaw, bakit ka ba pinaghihintay ng Panginoon? Katulad ng sabi ko kanina, baka hindi ka pa ready. Amen? Minsan marami tayong whys sa buhay natin. Marami tayong bakit. Lord, bakit po ganito? Bakit yung anak ko ang kulit? Bakit yung asawa ko ganito? Bakit yung trabaho ko? Marami tayong whys. Amen? And there is only one answer to those whys. And that is because God knows everything. Alam ng Diyos lahat. Amen? At alam ng Diyos kung ano yung makakabuti para sa iyo. Amen? Why did they wait? Buksan po natin, Kuya. Sabi po dito,
He knows that we are not yet ready. In Isaiah 60 verse 22. Isaiah 60 verse 22. A little one shall become 1,000, and a small one is strong nation. I, the Lord, will hasten it in its time. So ang sabi dyan ni Isaiah, a little one shall become 1,000. Pwede namang gawin ng Diyos, yung maliit, palalakihin niya. Yung mahina, pwede niyang palakasin. But I, the Lord, will hasten it in its time. In other translation, ito, nakikita niyo to, nababasa niyo to. Amen. Sabi dyan, pangyayarihin ko sa tamang panahon. I, the Lord, will make it happen. Amen. If the time is right. Amen. If the time is right. Alam ng Diyos kung kailan ang tamang panahon para sa iyo. Alam ng Diyos kung kailan ang tamang panahon para mag-asawa ka. Amen. Kami po ni Brother Harney, magamit ko lang din po. We celebrated our 10 years noong January 30. Kung babalikan ko yung panahong yon, sabi ko 10 years, magpo-40 na po ako. So nag-asawa ko, 30 na. Matanda na. Kaya 40 na, manganganak pa. Kasi nga 30 nag-asawa. Ayan po. So mag-40 na po ako pag nanganak. Kasi nga 30 nag-asawa. Sabi ko, kung mas maaga ko pa pala nakita to si Brother Harney, sana nung 20 years old ako. Amen. Pero, hindi nga pinangyari ng Diyos. Because, kung babalik tayo sa panahon that I was 20 years old and he was actually 19. Matanda ako sa kanya eh. So he was 19. Yung panahong yon, masyado pa siyang maraming gustong gawin sa buhay. Alam ni Mama Bonggi yan, umiinom yan, akyat ng bundok, masyadong mahilig sa galaan. Kung nakilala ko siya, baka hindi naging ganito ang buhay naming dalawa. Amen? Sapagkat alam ng Diyos ang tamang panahon kung kailan kami magtatagpo. Ayan. Amen. Sabi ko nga po sa inyo maaga pa naman, magkwentuhan tayo. Dahil noong February, natapos ang buwan ng pag-ibig na hindi ko na-ikwento to. Dahil summer naman. And so, sa totoo po, grade 2 pa lang, may crush na yan sa akin. Pero, hindi ba ako nagsisilungaling, nandyan yung biyanan ko, siya po ang patunay. Opo. Okay daw, sabi ng biyanan ko. Grade 2 pa lang, ano na yan sa akin? Ano tawag doon? Opo, binabantayan na niya ako. Kahit biyanan ko, nireregaluhan ako para sa... Yan. Pero, bakit hindi kami pinagtagpo nung panahon na I'm ready to get married? Siguro, 24, 25, 26, pwede na eh. Pero hindi pa kami nagtatagpo. Natagpuan ko siya, I was 28 years old. So, ang tagal ng panahon. So, bakit, Lord, pinatagal mo pa? Sapagkat alam ng Diyos ang tamang panahon. And that time, amen, at that time, when he was 28 years old, nagkukwentuhan po kami. Sabi niya, alam mo ba, nung panahon na ikaw ay nag-break na kayo ng boyfriend mo, because I had a relationship, a 10-year relationship with my ex-boyfriend. So sabi niya, alam mo ba, nung panahong yun, na nakipag-break ka, no, that's the same time that I was praying to God na, Lord, pagod na ako sa ganitong buhay. Pagod na ako sa kakabundok. Pagod na ako sa kakainom. Gusto ko po, Panginoon, na makapag-asawa na isang babaeng may takot sa iyo, Panginoon, at isang babaeng bibigyan ko ng magandang buhay. Because the Lord knows the perfect timing. Amen. Minsan nalangin ka, kailangan, Lord, kailangan maranasan ko ito, maranasan ko. Sabi nga ng Diyos, hindi pa ready. Amen. Kaya nung nagtagpo kami, 1 year lang after, engaged at nagpakasal na kami. Wala nang sabi-sabi. Dahil, that's the perfect timing of God. Amen. At saka, mahal na ako ng biyanan ko, grade 2 pa lang ako eh. Amen. Ibig sabihin, inihahanda na ng Diyos yung mga nagdaang panahon, hinahanda na ng Diyos lahat so that you will experience the fullness of His promises. So that you will experience the greatest joy
of the promises of God. Amen. Huwag mong mamadaliin ang Diyos. God is smarter than you. Mas matalino ang Diyos sa iyo. Amen. Pwede ba ibahin? Lord, pwede ba daw ibahin? Ayan. Kayo na lang po ni Lord mag-usap doon, ha? O kaya sa barangay po kayo. Ayan. Kaya kailangan nating maunawaan when you ask something from God. Kapag hindi pa't binibigay ng Diyos, ibig sabihin, may inaayos pa sa iyo at may hinihahanda ang Diyos na pinakamabuti para sa iyo. Amen. Amen. Kaya nung sinagot ko siya doon sa pagdating ko sa bahay nila Mama Bonggi, parang piyesta handa lahat ng mga ulam Ang dami Parang kulang na lang tarpaulin at banda Dahil maligayang lahat at kami ang nagkatuluyan. Ganon din ang ating Panginoon. Amen. Kayang ibigay ng Diyos ang lahat para sa iyo kapag ikaw ay ready na. Kapag ikaw ay handa nang tanggapin at panghawakan yung mga pangako ng Diyos sa buhay niyo. Palakpakan nga po natin ating Panginoon. Amen. O ayan, summer na, kinilig pa rin kayo. Amen. Ganon kabuti ang Diyos. At kapag binigay na ng Diyos, talagang fullness, the fullness of His promises, yung kaganapan ng ating Panginoon. Amen. Sabi nga niya, hindi man kita mabigyan ng magandang buhay, mabibigyan kita ng magandang lahi. And there's the bonus, hindi lang magandang lahi, binigay ng Diyos ang magandang buhay sa amin. Amen. Dahil kami ay nagtiwala ng tapat sa ating Panginoon. At ganon din ang mararanasan ng bawat isang nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Hebrews 11:1, anong sabi doon? Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Pakita natin. Anong sabi? Faith, it is something that you hope for and something that is unseen. Amen? Ibig sabihin, yung pananalig mo, kailangan, ito pala yung mayroon kang inaasahan na kahit hindi mo nakikita, alam mong gagawin ng ating Panginoon. Amen? Kapag kasi lahat, sa tingin mo, meron ka na, hindi ka naaasa. Mawawalan ka na ng pag-asa. Hindi pala mawawalan ng pag-asa. Hindi ka naaasa sa ating Panginoon. When you think that you already have everything, you do not hope for anything. Ayun po, ibig sabihin. Amen? Kasi kapag meron ka na lahat, mawawala na yung hope sa puso mo. Amen? Kaya ang Diyos, sinuturuan tayo to build our faith in Him. During the waiting time, God teaches us to build our faith in Him. Amen? Tinuturuan tayo ng Diyos na mas lalo nating palalimin ang ating pananalig sa ating Panginoon. Amen? That the God we serve is faithful. Amen? That the God we serve is an all-knowing God. Amen? That the God we serve, He created everything and there is nothing impossible for Him. Amen? Kailangan nating maunawaan yun. Pangalawa, He wants you to enjoy your waiting season. He wants you to enjoy your waiting season. Dapat pala habang naghihintay ka, nag-e-enjoy ka. Amen? Sa natural. Ito, natutunan ko to sa aking asawa. Dati, pag yung hindi pa uso yung mga online payment, pag pipila ka sa mga pilahan bayaran sa Meralco, or pipila ka sa Pag-ibig, pipila ka sa mahabang mga may pilahan, anong ginagawa mo? Naiinip ka. Sabi ng asawa ko, pag nasa pilang ka at mahaba ang magbasa ka ng book or do something that interests you para hindi ka mainip. Amen? You should enjoy every second of your waiting time. Amen? Kailangan you should be fruitful every second of your waiting time. Kailangan meron laging kabuluhan yung panahon na ikaw ay naghihintay. Don't waste your time. Amen? Do not waste your time during your waiting time. Amen? Habang naghihintay kami sa aming bagong tahanan, yung mga anak namin, lagi namin sinasabi, i-drawing nyo na yung gusto nyong kwarto, i-drawing nyo na kung ano yung gusto nyong mangyari. So, kailangan you enjoy and you are excited during the waiting time. Amen? Sapagkat alam mo, kapag when the time comes, alam mo na i-grant lahat ng Lord yung iyong panalangin. Amen? Sapagkat mabuti ang Diyos. Pangatlo, He is
Building your faith. Ito yung sabi ko kanina. He is building your faith. In Psalms 46 verse 10, be still and know that I am God. Amen. Be still. Ikaw ay manatili. Kumalma ka. Ayan. Diba? Sa term ng iba, kalma ka lang. Kasama mo ang Diyos. Kalma ka lang. Mabuti ang Diyos. Kalma ka lang. Tapat ang Diyos. Kalma ka lang, ang Diyos ang magtutustos sa iyo. Kalma ka lang, kapatid, ang Diyos ang dakilang manggagamot. Amen. Kalma ka lang, ang Diyos ang mag-aayos ng pamilya mo. Be still and know that I am God. Kailangang maunawaan na ako ay Diyos. Amen. Be still and know that I am God. So He's building our faith. Si Abraham and Sarah, kilala po natin si Abraham tsaka si Sarah. Hindi yung kapitbahay nyo. Si Abraham tsaka si Sarah, God promised them to bear a child. Amen? Kahit matanda na po sila, si Sarah at si Abraham. But that promise was fulfilled after 25 years. Ang tagal. Amen? 25 years, sinabi mo, Lord, sana sinabi mo, nung pang 24 na lang, para hindi na kami naghintay ng 25, para isang taon na lang kami naghintay. Because God is building their faith to Him. Amen? Inaayos ng Diyos, pinatitibay ng Diyos, yung pananalig ni Abraham at ni Sarah sa kanya. But during, on the 11th year, si Sarah nakaisip, ang tagal kasi naman yung sinasabi ng pangako ng Diyos na bibigyan tayo ng anak. Ganito na lang. Kukuha ko na isang alipin natin. Si Hagar, ibibigay ko sa iyo para kayo'y magkaanak. Amen. 11 years na inep. 14 years sabi ng Lord ang tagal naman kasi. Nasa 11 years na tayo, bakit hindi pa rin tayo magkaanak? Anong sabi po dito? Do not try to accomplish the promise of God on your own. Amen. Huwag mong tutulungan ng Diyos sapagkat alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Amen. Minsan kasi meron tayong plan B. Humingi tayo sa Panginoon. Nanalangin ka. Alam mo, Lord, ito po ang aking panalangin. And I believe you. I trusted you, O Lord. Pero after 20 years, wala pa. Lord, ako na lang po ang gagawa ng paraan. So nawala ang pananalig sa Diyos. Nawala ang pagtitiwala sa Diyos. Si Sarah, tinulungan niya ang Diyos eh. Diba? Pero, even though we failed, God remains faithful. God still fulfilled His promises to Abraham and Sarah. After 25 years, they bore a son named Isaac. Isaac. Kaya nga itong bago kong anak, sabi ni Zizi, Mami, ang papangalan natin dyan, Isaac. Sabi ko, bakit? Dahil matanda na si Sarah? Hindi, Mami, Isaac lang gusto namin. Isaac. And please pray for me. Amen. Isaac daw. O sige, Isaac. When you pray, trust God fully. When you pray, trust God heartily. Amen. Kailangan buong puso ang pagtitiwala mo sa Diyos na tutugunin ka ng ating Panginoon. Amen. Kailangan buong puso ang pagtitiwala mo sa Diyos na ang Diyos ang mag-aayos ng pamilya mo. Amen. Kailangan buong puso na nagtitiwala ka sa Diyos na paggagalingin ka ng ating Panginoon. Kailangan buo ang pagtitiwala mo sa Diyos. Nang Diyos ang mag-aangat sa buhay mo. Ikaw ay makakalaya sa mga utang, ikaw ay makakalaya sa sakit, makakalaya sa depression, sa anumang lungkot na iyong nararanasan, sapagkat buhay at tapat ang ating Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan niyo nga po yung mas malakas na palakpakan ating Panginoon. Our God deserves more than your clap offering. Our God deserves our praises and worship to Him, our thanksgiving to Him. He is faithful on every second of our life. Amen. Mabuti at tapat ang Diyos sa bawat segundo ng buhay natin. Amen.
Laging tapat ang ating Panginoon. Bagamat tayo po ay nangihina, tayo nagkukulang, we failed Him sometimes. Pero ang Diyos nananatiling tapat po sa atin. Amen. His timing is always perfect. Deuteronomy 32 verse 4. Kuya, pabukas po. Deuteronomy 32 verse 4. He is the rock. His work is perfect, for all His ways are justice, a God of truth and without injustice. Righteous and upright is He. Amen. Anong sabi? His work is perfect. Ang Diyos, siya lang po ang perpekto. Amen. And anong sabi doon? For all His ways are justice, a God of truth and without injustice, righteous and upright is He. God is smarter than us, and He is doing it for our own good. And that's the good news. God is still the same. Kung paano tinugon ng Diyos si Abraham at si Sarah, ganun din po tutunugunin ng Diyos ang ating mga panalangin. It may take 30 years, it may take 20 years, but still God will answer your prayers. Amen. Kailangan mo lang maghintay na merong kasama, maghintay at manatili sa relasyon sa ating Panginoon, maghintay na may panalangin, maghintay na may pag-ibig sa ating pamilya. Amen. Maghintay na that we enjoy our waiting time. Amen. Maghintay tayo na naniniwala tayo na ang Diyos alam niya ang tamang panahon para po sa atin. Amen. God is determining the days of your life. Ang Diyos ang nagtatakda lahat ng mga nangyayari sa buhay po natin. At ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon yon. Amen? Ipagkatiwala po natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Huwag mong hahayaan na maggumising ka sa isang umaga na hindi mo alam ang iyong patutunguhan. That's a sad part of being a Christian. Kapag minsan nagigising ka, hindi mo na alam anong mangyayari sa buhay mo. Amen? Kaya anong dapat natin gawin? Surrender our life to God. Trust Him fully. Amen? And trust our life to God. Ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon na ating buhay. And also, work in His, lumakad po tayo sa Kanyang ubasan. Amen? At magtrabaho tayo sa Kanyang ubasan. Amen. Let us not just wait na parang iniasa mo na lang sa Diyos ang iyong buhay. But also, you have to do something. Kailangan you have your part. Meron ka din dapat part. Meron ka dapat sariling ginagawa para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen. Hindi lang siya basta babagsak sa iyo yung pangako ng Diyos na ikaw ay naghihintay. Kundi ikaw ay may ginagawa para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Be part of the fellowship. Be part of the every Sunday services. Be part sa lahat ng gawain ng ating Panginoon. Share the gospel. Meron kang Facebook account. Share the gospel. Share these online services. Amen. Invite your friends. Amen. Marami tayong pwedeng gawin habang tayo naghihintay sa kaganapan ng pangako ng ating Panginoon. Amen. Always be participative. Kailangan lagi kang involved. Amen. O be involved. Mamaya po may women's fellowship. Ilan nga po mga kababaihan? Patingin nga po ng mga kamay ng mga kababaihan. Ang dami ha. Baka mamaya 20 lang tayo. Mamaya po may women's fellowship. So right after the service, meron tayong, sinabi ko po, magdadala tayo, potluck, magsasalo-salo po tayo, at may pa-ice cream dahil summer. Kaya wag po kayong uuwi at meron tayong fellowship. Palakpakan nga po natin ating Panginoon. Ayan. Yung ating Women's Fellowship, every first Sunday of the month na po siya gagawin. Okay? Sa mga gusto po, yan, sa mga baguhan po na ating po nakasama, you are very much welcome. Makadalo po sa ating pong Women's Fellowship. Ayan. Kaya po, inaasahan po namin ang lahat ay makadalo mamaya. Ayan. Salamat po sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ayan, magtulog na. So, conclusion na tayo. Ayan, conclusion.
Isaiah 40 verse 31. Anong sabi po dyan? Napakaganda nito. Isaiah 40 verse 31. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang mga nagtitiwala kay Yahweh. Amen? Pinalalakas ka ng Diyos, pinasisigla ka ng ating Panginoon during your waiting time. Amen? Mas pinalalakas ka ng ating Panginoon. Anong sabi? Ikaw ay lilipad tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Amen? Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Amen? Sapagkat sa paghihintay mo sa ating Panginoon, God teaches you to build your faith. God teaches you to enjoy your waiting time. God teaches you to know that He knows the perfect timing of His promises. Amen? And God will make it happen if the time is right. Amen? Kaya lahat ng iyong mga panalangin sa ating Panginoon, lahat ng mga prayer request mo, bagamat hindi pa tinugon ng Diyos ng January, nung February, we still have March, we still have April, we still have May, June, July, until December. Hindi pa matatapos ang taon na ito na mararanasan mo the abundance of God, the promises of God, the power of His promises, the Holy Spirit, the move of the Holy Spirit in your life. Amen. Anong sabi po? Keep your relationship with God. Pray fervently. Live with confidence. Mabuhay tayo na taas noo dahil meron kang Diyos na buhay. Amen. Live confidently and wait for the promise. Surely the promise will come on the exact situation of the appointed day of as the Holy Spirit came down to the disciples. Muli, nung bumaba yung banal na Espiritu, as the disciples waited for 10 days, when the Holy Spirit comes, thousands of souls are saved. Kaya when the Holy Spirit comes, when the power of His promises come to you, overflowing blessing will be experienced. Amen. When the power of the promise of God came to you, your whole family will be restored. When the promise of God come down, your body will become as healthy as youth again. Amen. Kikilos ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Sometimes, God is silent, but He is working on it. Tahimik man ang Diyos, pero gumagawa ang Panginoon. Amen. Kaya sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay mananalangin. And as we wait in the Lord, we will trust His promises. We will trust that God is faithful. We will know that God will never leave us until the end of age. Hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon hanggang sa huling kapanahunan, kasama-sama natin ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Here right now, ask God. Ask God fervently. Pray to God. Bring your petition to God right now. Because when God knows that you are ready, He will pour the overflowing blessings to you. And ask God. Ask God right now. Huwag kang mahiyang ibigay lahat sa ating Panginoon. Huwag kang mahiyang humingi sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Because the Holy Spirit is in you right now. Pray. Pray so that the Holy Spirit can move freely right now. Pray so that the Holy Spirit can pour the power in you right now. Pray, pray, pray.
Because God is faithful. He remains faithful. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Shakadadahia. Shakadadadayakadadadayakadadada. Shakadadada. Shakadadahia gadadadayakadadadada. Shakadadayakadadadayakidadada. Shakadadada. Shakadadayakadadada. Shakadadadaya. Yes. Let the Holy Spirit fill this place. Let the Holy Spirit fill your life, your heart. So that you will understand your waiting time in the Lord. Oh God, please help us. Please help us to understand our waiting time with you. Please encourage us, Lord, to trust you fully, Father God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, God. Thank you for the Holy Spirit. Thank you. Thank you for that promise. Thank you for the promise that you made. Hallelujah. We know, Father, that the promises will be fulfilled in our time. We know, oh God, that the miracles will happen. Miracles will happen. Oh God. Miracles will happen right now. Miracles will happen in our family, in our health, in our finances, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. And our waiting time will come to end. And we will receive the power and the fulfillment of your promises. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lahat, Panginoon, na nabagbagkit, Panginoon, ng kanilang panalangin, nag-uusal, Panginoon, ang mga pangako mo ngayong oras sa sandaling ito, Father. Katagpuin mo po sila, Panginoon. Lord, seize their heart that they are faithful to you, Father. We entrust everything to you, O God. And we surrender everything to you, Father. And we believe, Father, that you are an all-knowing God. Yes, oh God. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Thank you for your promise. And we receive it. We receive it with thanksgiving. We receive it with great joy in the name of Jesus. And everyone who received the promise says amen.